Mga tol, hindi ko alam kung alam nyo na yung nangyayari ngayong kaguluhan dito sa bansang Indonesia. At siguro makaka-relate tayong mga Pilipino dahil may kinalaman din yun, no, sa kanilang politika. At pasalamat yung mga politiko dito sa Pilipinas dahil hindi tayo mga tol kasing rahas nitong mga mamamayan sa Indonesia. Grabe na siguro talaga, napuno na sila mga tol. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, no, kung ano ang mga nagaganap dito sa bansang Indonesia, well, yan ang ating isa sa pag-uusapan ngayon mga tol. Ngayong araw na ito, marami tayong bibigyan ng reaction video. Isa na to mga tol. Galit sa mga korap. Naku po, yan ang mainit na pinag-uusapan ngayon dito sa Pilipinas. Dahil kita nyo naman mga tol kung kaano tayo nilulubog ng mga baha dahil sa mga ghost project, mga ibinulsa, bilyon, trilyon na halaga ng salapi na hindi napapakinabangan ng mga Pilipino kahit na yan ay inuutang pa ng Pilipinas, kinukuha sa mga buwis, tax. Diba? Nitong nakaraan mga tol, napakaraming kinukuhang tax mga tol sa mamamayang Pilipino tapos nabubulsa lang ng iilan. So ngayon mga tol, panoorin natin kung ano ang nagaganap ngayon dito sa bansang Indonesia na may kinalaman din sa mga kurakot o mga korap na mga public officials nila dyan mga tol. Bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Eto mga tol, balita ito Lahat sa buong mundo nababalita ito. Pero etong source na pagmumula ng ating panonoorin, News 5 everywhere mga tol. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Kasunod ng marahas na protesta ng mga galit sa korap, tinanggal na ang ilang allowance at benefits sa mga kongresista sa Indonesia. Yan. Tinanggal na yung mga benefits daw ng mga kongresista sa Indonesia mga tol kasunod ng pagwawala ng ng taong bayan sa kanila mga tol. Tignan nyo mga tol kung ano ang ginagawa ng mga tao doon. Dito sa atin, di pa payapa lang tayong nagkakaroon madalas ng mga tawag dito, mga welga, mga rally, halimbawa sa EDSA. Yun lang yung ginagawa natin mga tol, yun lang yung ginagawa ng mga Pilipino. Pero tignan nyo kung anong ginagawa rito sa Indonesia. Grabe mga mamamayan dito mga tol. No, pasalamat ngayon mga politiko rito, hindi tayo ganong karahas Nagpaalala naman ang ating pamahalaan sa mga Pinoy doon na maging alerto. Narito ang Frontline News Abroad. Sinilaban ng mga relihista ang Regional Parliament Building na yan sa Makassar City sa South Sulawesi Province sa Indonesia. Grabe, Parliament Building mga tol, niliyaban ng mga relihista mga tol, sinunog yung isang gusali. Isa lang yan sa mga building na sinunog ng mga nagpoprotesta nitong mga nakaraang araw. Isa lang yan hindi pa yan yung lahat, marami pa sila. Sa Jakarta naman pati government vehicles at mga police mobile sinunog. Government vehicle, police mobile mga tol, sinunog na rin nila. Ito sa Jakarta, Indonesia to mga tol. Grabe pagwawala ng mga tao ngayon dyan. Sinunog din ang isang bus station. Bus station. Bukod dyan, pinuntira rin ng mga relihista ang bahay ng ilang politiko. Yung mga bahay mismo ng mga politiko sa kanila mga tol, sinalakay na rin nila. Yung iba pinasok, pinagkukuha yung mga paintings, yung mga gamit sa loob. Ganun sila kagalit mga tol sa mga kurakot na politika sa kanila, politiko. Diba? What if kaya ganyan ang mangyari dito sa Pilipinas? Naku po, wag naman po sana. Diba? Kita nyo naman yung mga nababalita ngayon, mga nasasangkot ngayon sa anomalya, di ba? Mga corrupt officials din. Karamihan nasa kongreso, mga tol. Nako. Nilooban ng mga bahay at tinangay ang mga gamit. 5 tao na ang napapabalitang nasawi sa mga protesta sa Indonesia. Nagsimula yan nang umalma ang mga tao sa sobra-sobrang bonus umano na natatanggap ng halos 600 miyembro ng House of Representatives. Narinig nyo kung bakit sila umalma, mga tol? Umalma sila dahil daw sa labis-labis na bonus na natatanggap ng halos 600 na mga mambabatas nila o nasa House of Representatives mga tol. Bonus pa lang yan umaalma na sila. What if kaya kung ang mababalita sa kanila katulad nung nangyayari sa Pilipinas? Bukod sa bonus, 'di ba, etong 2025 budget mga tol, dinoble ang budget sa Kongreso.
Bukod doon mga tol, eto lumantad na yung ilang taon na, hindi lang ngayong administrasyon na to Kasi napanood ko kahapon, tinanong ni Bato si Disgaya kung kailan sila na-involved sa DPWH. Nagsimula daw noong 2016. So ibig sabihin talagang sobrang tagal na mga tol, may nangyayaring korakot at korupsyon dito sa Pilipinas. Actually hindi nga lang 2016 magpa sa mga simula pa meron na yan mga tol. Dati mga fertilizer scam lang ang problema Mga ganun-ganun lang. Ngayon mga tol, matindi nakakapala na mukha ng mga yon kasi biruin mo pati mga flood control project na napakalalaking proyekto nagagawa na nilang ghost. Grabe yun mga tol. Kita nyo naman kung gaano lumulubog ang buong kamay nilaan kapag umuulan. Dito sa Indonesia, bonus pa lang mga tol, nagwawala na mga tao. Ano kaya kung mangyayari din sa kanila yung nangyayari dito sa Pilipinas? My goodness, maswerte pa talaga mga politiko rito sa atin at mababait ang mga Pilipino. Mula pa raw noong nakaraang taon, may 50 million rupya o higit 170,000 pesos na house benefits kada buwan ang natatanggap ng mga kongresista. Nagsimula lang last year. Sa atin, korupsyon dito. Ewan ko, baka hindi pa tayo pinapanganak, meron na. 10 beses daw na mas mataas yan sa minimum wage. Lumala pa ang mga protesta ng masagasaan at mapatay ng mga pulis ang 21-year-old na delivery rider. Una nang nanawagan si Indonesian President Prabowo Subianto sa publiko na kumalma at magtiwala sa kanyang pamumuno. Pero hindi pa rin humupa ang tensyon. Wala, galit na galit talaga rito ang madlang people sa kanila. Sa ngayon, tinanggal na ang ilang allowance at pribilehiyo ng mga kongresista. So yun na. Tinanggal ang mga allowance at pribilehiyo ng mga kongresista. No? Pwede nga lang sana tanggalin na rin yung mga kongresista no? Nagpaabot naman ng suporta ang grupong bayan sa mga nagprotesta. Git nila nag-e-echo o pareho lang daw tayo ng sitwasyon sa Indonesia pagdating sa korupsyon at kawalan ng pananagutan. Bagong alyansang makabayan, sabi, the issues raised by the Indonesian people such as economic inequality, corruption, and lack of accountability, and the government response of repression echo our own situation. Actually, mas malala pa nga ata Mga tol sa tingin ko lang mga kapatid kasi kahit papano, di hamak na mas mayaman pa rin yung bansa nila kaysa sa atin. Pero may mga OFW nga tayo dyan Eto mga tol kikita nyo naman yung nangyayari sa atin. Yung pribilehiyo. Diba? Sila na nga yung kumukuha ng kontraktor. Sila pa yung kontraktor. Biruin nyo mga tol, kahapon napanood ko rin to Dun sa Diskaya. Diba? Meron siyang 8 o 9 na kumpanya. Yun ang naglalaban-laban sa isang bidding o sa isang kontrata. So kahit sino man ang mapili dun kahit sino man ang mapili dun isa pa rin ang may-ari 'Di ba? O kita mo kung anong klaseng bansa etong ating kinalalagyan ngayon pag ganyan ng rito. Kaya nga buti pinalitan na yung Secretary of DPWH. Napalitan na 'Di ba? Yung nakaraan si Bonoan, 'di ba? O pinalitan na bago. Tapos ngayon ang panawagan niya mag-resign. Lahat ng mga opisyal mga tol sa DPWH. Panoorin niyo yung balitang yun. Di na natin tatalakayin dito mga tol sa ating channel. Pero yan yung mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Actually, puro sila investigasyon. Alam nyo mga tol, lahat na lang ng mga issues na nangyayari dito sa ating bansa, anomalya, lahat yan dumaan sa investigation. Pero magtatanong ako sa inyo, meron na bang naparusahan na big names? Meron na bang naparusahan na mga nasa politika mismo, mga sangkot? Di ba lagi silang merong fall guy, meron sila laging eto ilalaglag, eto na yung makukulong. Halimbawa na lang si Napoles, Di ba? Si Napoles mga tol. Pero yung mga kasangkot noon, wala, asa na sila? Ay nako po. Nagpaalala naman ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino roon na manatili sa kanilang tirahan at umiwas sa mga maraming tao sa gitna ng gulo. Sa ngayon, wala naman daw Pinoy na nadamay sa protesta. Nagbabalita mula sa... Kita niyo yung mga kaganapang nangyayari doon mga tol. Galit na galit sila dahil sa hindi makatarungan. Bakit mas maraming benepisyo, maraming bonus masyado natatanggap ng mga mambabatas nila doon, mga kongresista nila? Dito sa atin mga tol, hindi lang bonus.
Talagang yayaman ka rito kapag pumasok ka dyan. Naku po. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi? Nakaka-relate ba kayo sa nangyayari ngayon dito sa bansang Indonesia mga tol? Pero ito lang huminahon tayong lahat mga tol. Hindi natin kailangan gayahin kung paano magwala ang mga tao dito. Siguro talagang iba yung kanilang kultura pero iba rin dito sa Pilipinas mga tol. Yung mga Pilipino rito mga tol, dinadaan na lang natin sa memes. Dinadaan na lang natin sa patawa. Dinadaan na lang natin sa katatawanan, di ba? Kahit nalubog na tayo sa baha, mga tol, dinadaan na lang natin sa mga joke. Nakakangiti pa rin ng mga Pilipino. Yan ang dapat nating ika-proud bilang Pilipino, mga tol. Di ba? Hindi tayo katulad nito, sobrang gulo. No? Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.